Simula nga po nang i-trade ng Los Angeles Clippers sina James Harden at Ivica Zubac nitong trade deadline, pinaniniwalaan seryoso ang team sa pag-rebuild ng lineup. Ibig sabihin, nangangamoy na si Kawhi Leonard naman ang sunod na ma-i-trade. Base sa pinakahuling inilabas na balita, dapat na nga daw sana ma-i-trade si Kawhi bago ang deadline noong nakaraang linggo pagkatapos nilang maipamigay sina Harden at Zubac sa Cavaliers at Pacers. Sadyang hindi lamang natuloy since hindi nga daw available noon ang attorney ni Kawhi Leonard. Kaya ganyan nga klaseng balita ay nilabas ngayon, malinaw malaki ang posibilidad na ma-trade si Kawhi sa off-season. Nakafocus ang front office sa pagpapa-improve ng mga nakuha nilang batang player katulad ni Darius Garland at Benedict Mathurin kesa umasa muli sa kakayahan ni Kawhi Leonard na buhatin ang kanilang team para makakuha ng kampeonato. As of now, sunod-sunod na taon ngang palpak ang kampanya ng prangkisang ito. Samantala, dito naman, malinaw pa na wala talagang pag-asa ang Sacramento Kings na makaangat sa standings o makahabol man lang sa play-in sa pagkakaroon ng season-ending injury ni Zach LaVine. Kaya mas lalo lamang nadismaya si DeMar DeRozan sa mga nangyayari. Hindi na nga nito napigilan pa ang sarili na sabihin sa interview, sawang-sawa na siya sa patuloy na pagkatalo ng kanyang team. Alam na rin naman ni DeRozan, hindi na rin naman siya bumabata at kailangan niya na nga pumakakuha ng kampeonato bago magretiro. At para magawa yan, dapat nga siyang umalis sa Kings sadyang hindi rin naman niya ito magagawa sa laki ng kanyang kasalukuyang kontrata. Hindi rin naman niya afford na i-waive ng Kings ngayong taon, pero mag-iiba ang sitwasyon sa off-season dahil siguradong either ma-trade siya o ipapa-waive na lamang niya ang kanyang kontrata. Gusto na rin naman itong makakuha ng kampeonato at balak niya itong gawin sa kanyang hometown team na Los Angeles Lakers. Sinabi nga nito noon, matagal niya ng planong maglaro sa Lakers bago pa siya magretiro dahil 36 years old na nga ito ngayon. Sa kabilang banda, aminin man natin sa hindi na nga ganun kahusay ang performance at laro ngayon ni Klay Thompson sa Dallas Mavericks. Ito ang mismong dahilan bakit parati siyang nakakasali sa mga trade rumors. Pero kahit ganon, hindi pa rin naman ito mabubura ang nagawa niyang achievement. Ayon pa sa pinakahuling nilabas na balita, pinapirma pa nga siya ngayon ng ANTA ng lifetime deal endorsement nitong nagdaang araw kagaya ng ibinigay ng Nike kay LeBron James. Sinabi nga ni Klay sa kanyang interview, malaki ang kanyang pasasalamat sa ANTA gayong simula nang sinuot niya ang sapatos na ito, nakagawa siya ng sunod-sunod na records, nakakuha ng championship, nakapaglaro sa All-Star Game at manalo ng gold medal sa Olympics. Malaki na naman ang impact ni Klay Thompson sa sales ng ANTA simula nang sumali siya. Kaya it's a win-win situation talaga ang ginawa nilang dalawa ni Klay Thompson nitong nagdaang araw, lalo pat hindi na rin naman pabata si Klay Thompson.